Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor at welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Team Delta Angel of Death. Actually, dalawa yung katanungan niya. Ang sabi niya doon sa unang katanungan, kung private property ang sasakyan ng isang tao at walang karapatang halugugin ng pulis ang private property, linawin ko lang kung wala itong search warrant. Okay? May jurisdiction ba ang mga pulis? Itanong kung may baril ka at may karapatan bang hindi sumagot. Okay. So, hindi sumagot sa tanong ng pulis kung saan napupwersa silang mag-conduct ng search based on suspicions. Paano mo masiguro yung karapatan mo sa private property mo at sa concealed mong baril sa sasakyan laban sa tanong na may baril po ba kayo sa sasakyan? Mabuti bang magsinungaling sa sitwasyong ito o magsabi ng totoo? Ayan. Yan yung una niyang tanong. May karapatan bang magtanong ang mga pulis kung ikaw ay napagsuspitsahan? Okay, yun ang isang tanong. Ang pangalawa niyang tanong ay tungkol na naman ito sa sa self defense. Ang sabi niya, ano pong kaso ng may ghost gun, ibig sabihin illegal guns, walang lisensya, na ginamit sa self defense kahit one time lang ang insidente na may probable context. Kunwari may CCTV footage na nagpatunay na may intention talagang pumatay ng assailant na pilitang gamitin ang ghost gun at napatay ang attacker na walang hesitation pumatay. Kunwari nga, abusadong pulis o militar na gumamit na lisensyadong pulis, na lisensyadong baril sa karapatan. Ano ang kaso ng isang sibilyang makapatay ng abusadong pulis o militar? Ang illegal baril pero napatunay ang self-defense kasi walang okay. Ibig sabihin, pulis o civilian man yung napatay at ang ginamit ay walang lisensyang baril. Ginamit sa self-defense. Okay. So, bibigyan din natin ng kasagutan yan. Base sa aking maliit na karanasan. Okay, bago natin yan bigyan ng pansin ay gusto ko lang munang pasalamatan ang ating mga OFW. Okay, magandang araw dyan, tanghali, gabi o hapon, saan man panig kayo ng mundo. Mag-ingat po tayo dahil nagbago na naman ang klima, nagtaglamig na naman, nagtag-init na naman, at uso na naman ang sipon at ubo. At mag-ingat po tayo sa ating mga trabaho na huwag tayong maaksidente. Okay, at pinasasalamatan ko rin yung ating mga subscribers, lalo yung hindi po nag-skip ng ads sapagkat ang ating pong YouTube channel ay ginawa para itulong sa ating mga beneficiaries na 6 na estudyante na mga anak ng single parent. Okay, maraming salamat do sa mga nagpadala dito sa ating GCash. Yan po yung number natin. Ang aking anak, yan po yung aking tresurera. At sana may magpadala uli para sa pasukan. Okay, dahil ipinaganda natin yung pasukan. At maraming salamat kay Noli Peace America ng Virginia, USA. Yung sa pinadala niyang dollar ay napagawa natin ng reading glasses, yung isang beneficiary natin na talaga namang natuwa siya. At bahala na pong may kapal na gumanti sa inyong mga kabutihan. God bless you, sir. Okay? So, yan lang. At gusto ko ng unang-una, kung nasa private property na sasakyan, kasi yung una nating videos, ang sabi ko ayan ay private property natin, hindi pa pwedeng halugugin ng mga pulis yan kung wala tayong ginagawang krimen. Yun ang ibig kong sabihin. Kung wala silang probable cause, kasi hanapan ka ng probable cause. Ayan, tanong niya ay kung kung suspicious lang. Pag sinabing suspicious ay may probable cause na sila niyan. Kasi napagsuspitsahan ka na niyan . Kasi bibigyan ko kayo ng mga suspicious o probable cause. Kung pagbukas mo ng bintana sa checkpoint
At siyempre, magkakandak sila ng inspection. Pero, true ano lang yan, visual lang yung inspection nila. Hindi nila pwedeng halugugin. Ngayon, kung naamoy marijuana yung sasakyan mo, suspicious ka na. Pwede nang halugugin yung sasakyan mo. Suspicious ka na eh. Kung ikaw ay lasing na nagmamaneho under influence of alak ka, suspicious ka na. May karapatan na silang, binibigyan mo sila ng karapatan na ikaw ay arestuhin. O may ano na sila, may probable cause na sila. Na pwede ka na nilang, at pwede ka na nilang tanungin kung may baril ka ba? Kasi nga, lasing ka eh. Siyempre, tatanungin ka nila. At hindi po masama ang magtanong. Kahit sinong tao ay pwede kang tanungin. Nasa sa iyo na lamang yung kung ano ang isasagot mo. Ngayon, kung military ang nagtanong sa iyo o pulis, may authority, ay sumagot ka ng maayos. Dahil pag hindi ka sumagot ng maayos, ay magiging arrogant ka niyan. Hindi ko kayo tuturuan kung anong isasagot ninyo. Basta sumagot ka ng maayos at magalang. Dahil authority yan, in uniform yan. Yun ang lagi kong sinasabi, huwag tayong arrogant. Pag tayo arrogant, mapipilitan niyang bibigyan mo sila ng probable cause na para ka arestuhin at halugugin yung sakyan mo. Kasi arrogant ka eh. Huwag mo silang bibigyan huwag mo silang bibigyan na para ka arestuhin o makikiusap ka ng magandang pakikiusap lagi. Huwag mo silang babastusin. Yun ang ibig kong sabihin. Kasi pag binastos mo yung mga yan, hahaba yan. Hanggang sa ikaw mismo ay baka gawang ka pa ng istorya. Ngayon, kung magalang ka sumasagot sa kanila, ay mapapalampas yan. Kamukha ko, pag ako ay tinanong, halimbawa, hindi ko papakita yung baril, papakita ko yung permit to carry ko o yung license ko, yung papel. Kamukha nga nung kwento ko sa inyo na dumaan ako sa checkpoint, gun ban. May nakitang baril sa akin. Pinakita ko muna yung aking yung gun ban exemption. Dahil nga tayo ay isang organic noon. Nakiusap lang ako, sir. Baka pwedeng pagbigyan ninyo ako dahil meron akong dalang malaking cash. Galing ako sa bangko, nag-iingat lang ako. Dadala ko sa pakiusap. So, pinagbigyan naman tayo. Nasa pakiusap lang yan eh. Pero kung tayo magyayabang, bakit ninyo ako, ganyan-ganyan. Meron naman akong anong ninyo. Maghahaba yan. Minsan, nasa tao rin yan. Kaya umahaba yung argumento. So, ganun lang ito'y advice ko sa inyo. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa ko, pero advice ko sa inyo yan. O yung nagsabi naman sa akin na yung nahuling baril sa sasakyan ko, ako daw ay, may nag-comment, ako daw ay nilagyan ko daw yung mga pulis. Ganito kasi yan. Pag ang kinuha ng isang pulis sa sasakyan mo ay wala silang ebidensya. Wala silang ebidensya. Anong ebidensya mo na sa akin yan? Basta na lang ba dadamputin mo ako na ay wala nga silang camera, hindi sila kumuha ng testigo, hindi sila kumuha ng kapitan, hindi ko nga alam na kinuha nila sa sasakyan ko yun. Makakasuhan ko pa sila. Pwedeng kasuhan ko sila na tinaniman nila ako? O pwedeng kasuhan ko sila na nagnakaw sila sa loob ng sasakyan ko? Bakit? Kahit walang lisensya yun, wala akong lisensya, anong ginawa ko? Pinagawan ko ng MR, Memorandum Receipt, doon sa mga PC pa nung araw. Kaibigan ko yung doon, commander doon, nilagyan ako, binigay ko sa polis, may memorandum receipt yan, baril ko yan, pwede ko pa kayong kasuhan ng tip dyan. Nasa yan, nasa diskarte yan, kaya wag kayong, dinala nila ako sa presinto, hindi nila ako binisahan ng Miranda rights. Hindi nila ako binisahan ng Miranda rights, wala silang ginawa. Madaling araw, hindi nila ako binigyan ng abogado. Hindi ko pinirmahan. Sabi ko, ba't ko pipirmahan yan? Wala akong abogado. Hindi nga ninyo ako binasahan ng Miranda rights. Miranda rights kung bakit ninyo ako inaresto. Nasa yan. Kaya mas maganda rin yung may maganda mata. Pero nasa magandang pagsasalita.
Mas magandang pagpapaliwanag. Hindi yung wag kang sisigaw, wag kang magtataas ng boses. Ganun lang yan. So, yun ang nangyari kaya sa sinasabi na ako daw ay naglagay sa pulis para may release ako. Hindi, may memorandum receipt yun na pinakita ko. Hindi man ako naglagay. So, ganun lang yun. Pag ang isang bagay kinuha ng pulis sa property mo na wala kang knowledge, ibang usapan yan. Abogado na ang magtuturo sa iyo niyan. Okay, sa akin, abogado nagturo sa akin kung anong dapat kong gawin. Okay? So, yun ang importante. Hindi naman tayo abogado, nagtatanong din tayo sa abogado. So, ganun yan. Pag ang pulis ay may karapatan magtanong sa atin. Tayo rin nga, may karapatan din tayong magtanong sa pulis eh. Nasa atin lamang kung paano nila natin sasagutin. At hindi ko kayo tuturuan kung ano ang sasagutin ninyo. Ay kung wala naman silang nakikitang baril doon sa maliban lamang kung may nagtip sa kanila na may baril ka. Halugugin namin siya, ay sir, patingin muna ng search warrant. Hindi nyo pwede sir, hindi ko sir ito papalugog sa inyo. Labag ito sa aking will, nalugugin ninyo ito na wala kayong search warrant. Okay, kahit pa sila may search warrant, dapat may kasama pa silang barangay official. Kahit may search warrant sila, pwede bang may barangay official? O mga press, ganyan. Kasi baka mataniman ka eh. May mga karapatan din tayo na mag-request tayo. Sir, kailangan may barangay official. O di kayo may mga press dyan na titingin. Hindi natin masasabi, meron talaga mga pulis na nagtatanim. So dapat natin yung ating mga karapatan pag tayo Pero kung wala silang search warrant at wala kang ginagawang crime, yung sinasabi ko sa iyo, yung wala silang tatanim mga ano ang inyong probable cause, sir, para ninyo halugugin itong sasakyan ko. Kasi pag alam din ng mga pulis na mayroon kang kaunting alam sa batas, medyo may in-depth din yung mga yan eh. Ay, may alam ito sa batas. Kamukha nung hindi ako pumirma. Sir, hindi ako pipirma dyan sa ginawa ninyong investigasyon na yan. Wala akong abogado. Unang-una. Tapos, yung baril kinuha ninyo ng wala naman kayo ebidensya kung paano napasa kamay ninyo yan. Mahirap na sir, yung pirmahan ko yan. Mga ganun. Pag alam din ng mga pulis na ikaw ay may kaunting alam, hindi rin sila basta-basta kumbaga magdadalawang isip din sila. Okay, yun ang lang masasabi ko tungkol diyan. Okay, yun namang baril na ginamit mo sa sa pagpatay yung walang lisensyang baril. Ay ang kaso unang-una may kaso ka na kaagad doon na illegal possession of firearms. Yun ang unang kaso mo. Meron na yun, sigurado na. At sisiguraduhin ko na kahit hindi ako judge, hindi papasok sa self-defense yun. Dahil wala yung reasonable eh. Reasonable ba yung paggamit mo ng self-defense doon sa isang bagay na illegal yung ginamit mo. Hindi man reasonable yun. Kinakailangan na reasonable at reasonable necessity. Hindi ako judge pero hindi sa tingin ko hindi papasa sa 3 elements ng yan ng self-defense. Yung kasi kinakailangan reasonable necessity yung ginawa mo. Judge ang niyan. Judge ang halimbawa nang ikaw ay nagtatanggol talaga sa sarili mo, pulis man yan o military. Hindi man yan papasa sa unang-una may kaso ka na ng illegal possession at hindi man reasonable necessity ang paggamit ng illegal firearms. Hindi man yan reasonable. So ayan lang. At unang-una, bakit ka magdadala niyang na yan? Anong intention mo? Bakit may dala ka niyang, bakit mayroong ka niyan? Ay illegal yan. So yun lang ang masasabi ko. At kung may ito sinasagot ko lang yung inyong mga kasagutan sa base sa aking naging karanasan na. Okay, sa tanda na natin ito, tayo ay mabait na.
Nung una, tayo ay medyo may kalokohan pa. So, ayan lang. At mas maganda na yung magpapakumbaba tayo. At mas maganda na yung ilagay natin ang lahat sa legal. Para wala tayong problema. Yan ang advice ko sa iyo bilang firearms instructor. Nung una, mahilig ako sa mga baril na wala lisensya. Pero nung ako'y nakasuhan na, ay nag-iba na yung ano ko. Wag na, kung magbabaril kayo ng ng walang lisensya ay take it with your own risk. Napaka-risky niyan. Nasa sa inyo na yan. Hindi ko sinasabing huwag kayo magaya. Risky talaga yan. Sinasabi ng iba, pantanim daw. Okay, God bless us. At sana panatilihin natin na tayo laging kalmado, maging responsible gun owner tayo. At tulad nung laging sinasabi ni Ordo Sipay na tayo ay maging masunurin sa batas. Yan ang importante sa lahat para tayo ay safe sa anumang bagay. Lahat ng mga illegal ay may karampatang parusa yan. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. At tayo ay mag-ingat. Okay, God bless us and thank you very much.